Nagsisimula ang chapter na ito kay Ana, na abala sa paghahanda ng mga kabute. Habang naglalakad siya, biglang lumitaw si Nightingale sa likuran niya. Inalok ni Ana ang mga kabute kay Nightingale at ipinaliwanag na gumagawa siya ng merienda para sa prinsipe. Sinabi niya na pinulot ni Maggie ang mga bird keys na kabute mula sa maulap na kagubatan ngayong araw, at sobrang sariwa ang mga ito. Dahil sobrang sipag ng prinsipe nitong mga nakaraang araw, naisip niyang maghanda ng merienda para sa kanya bilang pampalubag loob. Tinanong ni Ana kung gusto ni Nightingale na tikman ito kapag tapos na. Humiling si Nightingale kung maaari siyang turuan ni Ana kung paano ito gawin, at masayang sumang-ayon si Ana na turuan siya. Nagsimulang magluto ang dalawang babae. Nilagay ni Ana ang mga kabute sa isang plato matapos linisin ang mga ito, kasama ang sausawan para mas lumabas ang lasa. Inihaw niya ang mga ito hanggang sa maging kulay ginto, at sabay nilang tinamasa ang oras ng pagluluto. Habang nagluluto, tinanong ni Ana ang nakatatanda kung namiss niya ang prinsipe. Nanahimik si Nightingale at mukhang medyo nahihiya. Pinakalma ni Ana si Nightingale, sinasabing hindi lang siya ang nakaramdam ng pagkamis sa prinsipe. Dahil lahat ng pumunta sa King's City ay ganun din. Napansin ni Ana ang kakaibang kilos ni Nightingale, kaya tinanong niya kung anong problema. Sagot ni Nightingale, wala lang. Sinabi ni Ana na kung siya ang nasa posisyon ni Nightingale, siguradong gustong-gusto na niyang makipagkita muli sa prinsipe. Medyo nalungkot si Nightingale matapos marinig ito, pero binalik ni Ana sa kasalukuyan ang kanyang atensyon. Pinaalalahanan siya na nasusunog na ang mga kabute. Pagkatapos nilang matapos, tumikim si Nightingale at nasarapan siya. Hindi mapigilan ni Ana ang pagpurihin ng kabute at kung gaano kasarap kapag naihanda ng tama. Matapos magluto, dinala ni Ana ang plato ng perpektong inihaw na kabute sa prinsipe. Sinabi niyang tumulong si Nightingale sa pagluluto, pero medyo nahihiya kaya hindi siya sumama. Naisip ng prinsipe ang halik nila ni Nightingale, at pansamantalang nataranta. Sinubukan niyang mag-focus at kumuha ng kabute, ngunit patuloy pa rin ang kanyang isip sa halik na iyon, at tinikman ito. Bigla siyang nagulat sa napakasarap na lasa. Naging sobrang masaya siya, parang nasa isang eksena sa anime na Food Wars. Ang kabute ay sakto ang alat at malambot na nagpapataas ng antas ng lasa. Tinanong ng prinsipe kung marami pa bang ganitong kabute. Sinabi ni Ana na pwede pa silang mag-ani dahil isang beses lang naglakbay si Maggie at may dala siyang malaking bag. Nais ng prinsipe na magluto pa ng kabute pero ayaw ni Ana. Sinabi niya na magluluto rin siya ng gulay dahil baka nagsasawa na ang prinsipe sa karne. Kumuha ulit ng kabute ang prinsipe at sa pagmuya niya, namutla ang kanyang mukha. Naramdaman niya ang sobrang alat at nagsimulang tumulo ang luha dahil sa alat. Maaliwalas na ipinaliwanag ni Ana na si Nightingale ang gumawa ng batch na iyon at pinansin niya bawat hakbang. Alam ng prinsipe na si Nightingale nga ang nagluto ng mga iyon, lalo na't medyo sablay pero nakakaaliw. Napaisip siya kung paano halos buong buhay niya ay ginugol sa paggawa ng mga plano at hindi nagkaroon ng oras para tamasahin ang mga simpleng bagay tulad nito. Ibinaba niya ang plato at tinanong ni Ana kung gusto pa niyang kumain ng kabute sa ibang araw. Tiniyak ng prinsipe na tiyak na gusto pa niya, at talagang masarap ang mga ito. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang araw ng seremonya ng parangal sa border town, kung saan bibigyang pugay ang mga taong may mahalagang kontribusyon. Napaisip ang prinsipe sa mga tagumpay nila, tulad ng pakikipaglaban sa mga demonyo, pagsakop sa Longsong Fortress. At iba pa, inamin niya na ang mga tagumpay na ito ay dahil sa pagsusumikap ng lahat ng kasangkot. Hindi lang ito mga elitista o alagad ng sining, kundi mga karaniwang tao na nagdulot ng malaking pagbabago. Bilang tanda ng pasasalamat, lahat ay makatatanggap ng masaganang gantimpala. Isang espesyal na medalya na dinisenyo mismo ng prinsipe, kasama ang 100 gintong royals at 5 ektaryang lupa. Sumabog ang sigawan ng mga tao sa inaasam na mga gantimpala, habang sinimula ng prinsipe ang seremonya sa pag-anyaya kay Iron Axe, ang commander ng unang hukbo, sa entablado. Habang kumakanta si Sister Echo ng magandang awit para dagdagan ang espesyal na okasyon, halatang kinakabahan si Iron Axe sa harap ng madla. Pinuri ng prinsipe si Iron Axe para sa kanyang matagumpay na mga misyon, tulad ng pag-escort sa mga tao mula sa King City at iba pang bayani niyang gawa,
ngunit kitang-kita ang kaba ni Iron Axe. Ngunit nang ipinatong ang medalya sa kanyang dibdib, sumabog muli ang palakpakan ng mga tao para sa kanilang commander. Habang pinipigilan ang kanyang takot sa entablado, nagbigay si Iron Axe ng huling saludo, lumuhad sa harap ng prinsipe, at bahagyang bumagsak ang ulo sa lupa. Nagpapasalamat sa prinsipe para sa pagkilala at mga gantimpala na pakiramdam niya'y hindi siya karapat-dapat. Habang papaalis, napansin ni Knight Carter at ng matandang tagapayo ang tunay na kasiyahan na sumilay sa mukha ni Iron Axe. Ang susunod na tinawag ay si Kyle Sitchie, ang kilalang baliw na siyentipiko na naglakbay mula sa Redwater City. Lahat ay nagulat na ang isang tao ng kanyang katayuan ay pumunta sa border town matapos lisanin ang Redwater Alchemy Center. Ipinaliwanag ng prinsipe na kahit hindi lumaban si Sitchie, ang kanyang patuloy na pag-unlad sa mga sandata ang nagpabago sa kanilang mga tagumpay. Binanggit din niya ang laboratorio ng chemistry, at sinabing naghahanap sila ng mga taong nakapagtapos ng elementarya. Ninas ang matandang siyentipiko na kinaladkad siya palabas ng lab para rito. Pero tiniyak ng prinsipe na magandang pagkakataon ito para makahanap ng mas maraming tao para tumulong sa lab. Napasaya nito ang matanda at nagsimulang magpasalamat. Sunod na pinarangalan si Nana, para sa kanyang kagalingan sa pagpapagaling. Habang umaakyat siya sa entablado, nagsimula ang mga tao sa pag-awit ng kanyang mga papuri. Nagpasalamat ang lahat sa kanya sa mga pagkakataong pinagaling niya sila, at ito'y nagpataba ng puso ni Nana. Nagmuni-muni siya sa lahat ng hirap na kanyang pinagdaanan at halos mapaluha. Nang mapagtanto niyang sa wakas ay kinikilala na siya, sinabihan siya ng prinsipe na magpakalma at tumugon sa sigla ng lahat. Pinunasan niya ang kanyang luha, tumayo ng matikas sa entablado, at nagpasalamat sa lahat para sa kanilang mapagbigay na papuri. Pagkatapos ng seremonya, tila pagod na pagod ang prinsipe mula sa lahat ng mga talumpati at gawain. Nang siya'y maghahanap na ng kaunting pahinga, dumating si Ana, inilagay ang daliri sa kanyang mga labi at pinatahimik siya. Nagulat ang prinsipe, ngunit sinundan niya si Ana papunta sa kanyang opisina, kung saan nakita niya ang mga mangkukulam na nakahanay sa pasilyo. Lumapit si Lady Scroll, nagbigay galang at pinuri ang prinsipe para sa kanyang walang kapantay na pagsusumikap. Nahihirapan siyang maghanap ng tamang salita upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Medyo kinakabahan, nakinig ang prinsipe habang ipinaliwanag ng mga mangkukulam na sa wakas ay natagpuan na nila ang banal na bundok na kanilang hinahanap. Hanggat hindi sila pinalalayas, masaya silang manatili at makipagtulungan sa kanya. Pinawi ng prinsipe ang kanilang papuri, sinasabing ang lahat ng kanyang naabot ay dahil sa kanilang suporta. Kaya't hindi nila kailangang makaramdam ng utang na loob. Pagkatapos ay pumasok si Wendy, inianunsyo na dapat nang tumuloy ang lahat sa bulwagan para sa hapunan. At sasama ang prinsipe pagkatapos niyang magpalit ng damit. Nang umalis na ang lahat, hinayla ni Sister Scroll ang prinsipe sa isang tabi. Ipinaalala na sobra na siyang nagtatrabaho at kailangang alagaan ang kanyang sarili. Ibinili niya na mukhang pagod na ang prinsipe at kailangan niyang magpahinga. Ngunit winawalang bahala ito ng prinsipe, sinasabing ayos lang siya, bagamat kita sa kanyang mga mata ang pagod. Samantala, ang mga mangkukulam na naglalakad sa pasilyo ay puno ng sigla sa inaabangang pista. Sila'y nag-uusyoso kung anong masasarap na pagkain ang naghihintay sa kanila. Sa kanyang silid, kasama pa rin ng prinsipe si Ana. Nagpasalamat siya ng personal, kahit hirap siyang ipahayag ang kabuuan ng kanyang pasasalamat. Habang nagpapalit ng mas komportableng kasuotan ng prinsipe, casual niyang tinanong kung bakit gustong-gusto ni Ana na manatili sa border town. Nahihiya, inamin ni Ana na wala siyang partikular na dahilan, ngunit malinaw niyang ipinahayag na susundan niya ang prinsipe kahit saan. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa dibdib ng prinsipe, humihingi ng kapanatagan at pag-aaruga. Habang nagiging emosyonal ang prinsipe at si Nana, isang lalaking taga-simbahan, na hindi ko maalala ang pangalan, ay nakatayo sa labas ng pinto, naghihintay ng pagkakataon na pag-usapan ang mga plano para sa tulay kasama ang prinsipe. Ngunit nang sumilip siya, napagtanto niyang hindi ito ang tamang oras upang makialam at nagpa siya na alamin na lang ito ng mag-isa. Samantala, sa labas ng lungsod sa Grey Castle Capital, nasusubaybayan natin si Theo. Dumating si Fox kasama ang kanyang tropa ng circus,
at ipinakilala niya ang isang lalaki bilang isang salamangkero na nasa ilalim ng paniniktik sa Dreamwater. Nagkalap ng impormasyon habang naka-blockade ang daungan ng naval. Iniulat ng salamangkero na pumasok siya sa Dreamwater bilang isang amnesyako, ngunit karamihan sa mga tao ay namatay o tumakas. Pati ang kanilang pinuno, si Thanos, ay pinatay ng Judgment Army, at lahat ay nagkakagulo para makakuha ng kapangyarihan. Agad na naaga ng binanggit na Judgment Army ang pansin ni Theo. Naalala niya na ito ay lihim na sandata ng simbahan at itinala ang kahalagahan nito. Kinumpirma ng salamangkero ang mga hinala ni Theo. Dagdag pa niya, ang tangkang pagkuha ni Thanos ng daungan ay ganap na nabigo. Matapos umatras sa Eastern District, inambush sila ng Skeleton Fingers, kaya't natira na lamang ang 10 tao. Sa desperadong pagsubok na hanapin ang simbahan, naglakbay si Thanos at ang ilan sa kanyang mga tauhan. 2 o 3 lamang ang nakabalik. Iniulat nilang nagkaroon ng mainit na pagtatalo si Thanos at ang obispo, at nauwi siya sa pagkasaksak ng Judgment Army. Naisip ni Theo na ang pagbagsak ni Thanos ay malamang dahil sa pagputol ng suporta ng simbahan. Ang pagtanggi ng simbahan na tulungan siya ang nagdulot ng kanyang pagkatalo. Malubha ang kalagayan ng Dreamwater, at nakikita ni Theo kung paano nagiging malinaw ang mga pangyayari. Grabe, lahat ng matataas na usaping pampolitika sa pagitan ng mga kaharian ay napakaraming dapat harapin, pero ang totoo, sino ba ang may pake? Ang tunay na mahalaga ay panuulin si Roland na talunin ang lahat. Pumasok si Theo at ipinahayag na siya'y nasa ilalim ng serbisyo ni Roland Wimbledon, at siya ang namamahala sa pangangalap ng mga ulat sa buong kaharian. Sa malakas na boses, tinanong niya kung sino ang interesado sa pagtatrabaho para kay Prince Roland. Nag-init ang buong tropa ng circus at ipinahayag na sasama sila basta't mapapanagot si Timothy. Sinabi ni Theo na magkikita sila 1 beses kada linggo sa oras at lugar na ito, at kung may mga agarang ulat, dapat silang mag-iwan ng palayok ng mga lila sa pintuan. Kakatok sila ng 3 beses ng mahaba, at 2 ng maikli. Sumang-ayon ang lahat, at pinaalala ni Theo na ang isang mabuting especially iya ay itinatago ang kanyang pagkakakilanlan. Kaya't kailangan nilang manatiling mababa ang profile. Sinabi niya sa kanila na magtulungan, at titiyakin nilang babagsak si Timothy. Tinanong ni Theo kung may idadagdag pa ang sinuman. Doon sumagot si Fox, sinasabing si Timothy ay nasa daan na pabalik mula sa silangang rehiyon. Ibinahagi niya ang mga chismis mula sa Black Mallet na doon sumagot si Fox, sinasabing si Timothy ay nasa daan na pabalik mula sa silangang rehiyon. Ibinahagi niya ang mga chismis mula sa Black Mallet na tila nagre-recruit si Timothy ng maraming mga rats sa kanyang hukbo. Ang pangako ay ang mga rats ay magiging malayang mamamayan kapag sumali sila. At ang ilang miyembro ng Skeleton Fingers ay nagtungo sa kabisera para tingnan ito, at mukhang totoo. Napagtanto ni Theo na ang mga rats ay hindi tunay na mga sundalo. Kaya't malamang ginagamit ni Timothy ang Pildores ng simbahan para makipaglaban, tulad ng dati. Sinabi ni Theo sa lahat na bantayan ng mabuti ang mga rats at magulat ng anumang balita. Ito ang magiging unang gawain nila. Ang susunod na eksena ay bumalik sa border town, kung saan nakita ang lahat ng mga refugee na nakahanay. At ang taong nasa mesa ay kumukuha ng lahat ng impormasyon tungkol sa bawat isa. At ayon sa kanilang kakayahan, itatalaga sila sa isang trabaho. May isang refugee na humarap sa mesa, sinasabing hindi siya marunong magbasa at magsulat ngunit isang bihasang karpintero. Nagsimula ang tagapagtala sa pagtanong sa kanya ng mga karaniwang tanong tungkol sa trabaho. At sumagot ang lalaki, kumpiyansa ngunit kinakabahan. Kaya't sa huli, inabutan siya ng tagapagtala ng isang form na dapat niyang punan. Bigla na lang dumating si matandang Berev mula sa likod, at malamig ang mga mata. Tinanong ang tagapagtala kung bakit tila wala sa ayos ang kanilang trabaho. Pagkatapos, humarap si Berev sa umano'y karpintero at sinabi sa kanya na ipakita ang kanyang mga kamay. Nag-atubili ang lalaki ngunit iniabot ang kanyang mga kamay. Ipinunto ni Berev na kung totoong karpintero ang lalaki, hindi magaspang ang kanyang mga kamay. Dapat ay may kantab at matibay ang mga ito mula sa paghawak ng kahoy. At may mansang itim mula sa pagguhit ng mga linya na mahirap tanggalin. Dagdag pa, patuloy na iniiwasan ng lalaki ang pagtingin sa mata,
na isang malinaw na tanda na peke siya. Karamihan sa mga tao ay kumikilos ng ganoon kapag sinusubukan nilang alalahanin ang isang bagay na hindi talaga nila naranasan. Ang di umano'y manggagawa ng kahoy ay nagsisimulang kabahan matapos siyang mabisto, sa harap ng parusa na maaaring ipadala sa mga minahan o ipatapon sa kanlurang rehiyon. Tinanong siya ni Berev ng huling beses kung maaari niyang kumpirmahin ang kanyang kwento. Nangingitim ang mukha ng lalaki habang napagtanto niya ang bigat ng kanyang sitwasyon. At mabilis na sinimulang banggain ang kanyang ulo sa sahig. Umamin na natutunan niya ang lahat sa pamamagitan ng panunood sa kanyang kapitbahay. Dinala ng mga gwardya ang peke at ang tagatanggap na mangha sa kaalaman ni Berev. Nagkomento sa kanyang kahangahangang kaalaman sa paggawa ng kahoy. Iwinaksi ni Berev ang papuri, ipinaliwanag na nakuha niya ang mga kasanayang ito noong panahon ng pangangalap ng mga tauhan sa mga buwan ng mga demonyo. Pinayuhan ni Berev ang tagatanggap na bigyang pansin ang mga tao kapag sila'y sumasagot ng mga tanong. Tanging ang mga sumasagot ng may kumpiyansa at tumpak ang nararapat suriin ng personal ng prinsipe. Binigyang diin din niya ang pagpigil sa mga tao na magsinungaling sa pamamagitan ng pagpapakita ng mabibigat na parusa. Pagbalik sa opisina, iniulat ni Berev sa prinsipe na bawat refugee ay magastos. At kung hindi sila magtatrabaho sa border town nang hindi bababa sa 1 dekada, hindi nila mababawi ang gastos ng pagdadala sa kanila dito. Ibinunyag ng prinsipe ang kanyang mga plano, inamin na inabot ng 3 araw upang maproseso ang 6,000 refugee. Sa kasalukuyan, masikip na ang tirahan sa bayan, kaya uunahin niya ang 1,500 bihasang manggagawa. Ang iba pang mga refugee na walang kasanayan ay kailangang manatili sa labas ng mga pader ng bayan ng 2 o 3 buwan pa. Inutusan ng prinsipe si Berev na akomodahin ang lahat ng mga bihasang manggagawa. Kahit na sila ay may asawa o wala, tiyakin na mabigyan sila ng kahit isang silid. Tinanong ni Berev kung ano ang gagawin nila sa mga natitirang bahay matapos akomodahin ang mga bihasang manggagawa. Sumagot ang prinsipe na dapat nilang paupahan ang mga ito, upang bigyan ng dahilan ng mga refugee na magtrabaho ng husto at mag-ipon ng pera upang bilhin o ipagpatuloy ang pag-upa ng bahay. Tinanong ng prinsipe kung ilan ang umalis mula noong seremonya kung saan ipinakilala ang mga mangkukulam sa lahat. Iniulat ng matandang lalaki na wala pang umalis na mga katutubong taga-nayon at 6 lamang na manggagawang bukid ang umalis. Mukhang panalo ito para sa ating prinsipe. Napansin na ang kanyang plano sa pagtatatag ng teatro ay upang konbensihin ang marami na tanggapin ang mangkukulam. Gayunpaman, idinagdag ng matanda na 110 refugee ang umalis dahil sa kanilang takot sa mga mangkukulam. Kahit na sila ay ginamot ng mismong mga mangkukulam. Nagalit ang matanda at iminungkahi na ipapatay ang lahat ng ito para sa kawalan ng tiwala sa kanilang prinsipe. At upang pigilan silang bumalik sa simbahan. Ngunit umiling ang prinsipe, itinuturo na ang mga totoong tagasunod ng simbahan ay marahil kabilang sa 300 mga refugee. Nananatili sa kabisera, kahit na may salot. Sobrang tigas ng kanilang ulo para baguhin ang kanilang mga pananaw tungkol sa mga mangkukulam. Ang nais lamang nila ay umalis, at hindi niya sisimulang patayin sila. Magsisimula siya sa pagtuturo sa mga tao sa halip na parusahan sila dahil sa kanilang maling paniniwala. Nagbago ang eksena patungo sa nagtipong mga tao, kung saan ipinakita ng prinsipe ang isang hindi inaasahang imbensyon, na isang bisikleta. Tinitignan ng mga pangunahing tauhan ng Kastilyo ang kakaibang 2 gulong na sasakyan ng may pag-usisa. Itinaas ni Knight Carter ang kanyang kilay at nagkomento na tila mahirap panatilihin ang balanse sa mga gulong na iyon. At kinwestiyon kung paano ito mapapalitan ng mga kabayo. Simpleng sumakay ang prinsipe sa bisikleta at ipinakita kung paano ito gumagana. Habang siya'y nagpidal, buong sigla niyang ipinaliwanag na balak niyang gawing pangmasa ang mga bisikleta. Tinawag niya si Sister Soraya upang iguhit ang mga posisyon ng pagsakay para turuan ang mga tao. Ang kanyang layunin ay gawing accessible sa lahat ang bagong paraan ng transportasyon. Pinapangako na kahit ang mga karaniwang tao ay mararanasan ang luho na ito, at magkakahalaga lamang ito ng ilang royals. Ang kasiyahan ng prinsipe ay nakakahawa, at malinaw na sabik siyang makita ang mga bisikleta na maging pangkaraniwan sa border town. Hindi nagtagal, nagpa siya si Knight Carter na subukan ang bisikleta mismo.
Lubos siyang humanga sa makinis na disenyo at pinaikot ito ng may malaking ngiti. Tinanong si Sister Soraya kung siya ba ang nag-drawing ng kanyang pagsakay. Tumanggaw siya ng buong pagmamalaki, at lumaki ang mga mata ni Carter nang makita niya ang detalyadong at gwapong larawan niya. Habang lahat ay nag-e-enjoy sa bagong imbensyon, ang Prinsipe Roland ay nakangiti ng may kasiyahan. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang pansin kay Alchemist Kyle, handang magsimula sa kanilang susunod na malaking proyekto. Ipinaliwanag ng prinsipe na kailangan niya ng mas maraming acid kaysa sa kasalukuyang nagagawa ng lab. Upang malutas ito, plano niyang magdisenyo ng isang chemical system na maglalabas ng acid ng epektibo at sa malaking dami. Nagtaka si Kyle, hindi pa naririnig ang ganoong sistema dati. Ipinaliwanag ni Roland na ito ay kakailanganing kasangkot ang maraming reaksyong mekanismo, kung saan tuloy-tuloy na dumadaloy ang produkto basta't patuloy na pinapakain ng mga pangunahing sangkap. Nabighani si Kyle ngunit umamin na ito ay bagong teritoryo para sa kanya. Handa siya sa hamon at determinado siyang gawing matagumpay ito. Binanggit din ni Roland ang kanyang mga plano na magtayo ng 3 karagdagang mga laboratorio sa tabi ng Redwater River sa susunod na buwan. At magdala ng mga kwalipikadong tauhan upang mapanatiling maayos ang mga operasyon. Sa labas, nadulas ang matandang lalaki habang sinusubukan ng bisikleta sa unang pagkakataon. Nilinisan niya ang sarili, huminga ng malalim at nagsabing masyado na siyang matanda para sa ganitong bagay. Samantala, malalim na nag-iisip si Prince Roland. Pinag-aaralan ng mga pag-unlad sa mga armas dahil sa kanilang mga kamakailang tagumpay. Sa bagong mercuric fulminate na ginagamit, kailangan niya ng malaking dami ng fumang nitric acid. Dahil hindi kayang gawin ng kanyang mga laboratorio ang pangangailangan, iniisip niyang hingi ng tulong ni Sister Lucia. Dahil ang tanging paraan upang manalo sa mga darating na digmaan laban sa simbahan. Kailangan niya ng higit pang mga kanyan at baril. Habang malalim ang kanyang iniisip, inabot niya ang ilang tuyong isda bilang merienda. Bago pa man siya makakagat, biglang lumitaw si Nightingale at malikot na isinubo ang isang piraso ng pagkain sa kanyang bibig. Ang eksena ay lumipat, kung saan ipinapakilala ng prinsipe ang sarili sa mga batang ito at binabati sila sa pagtatapos ng kanilang pangunahing edukasyon at pagiging mga unang nagtapos ng bayan. Tuwang-tuwa ang mga bata na makausap ng harapan ng prinsipe, at ang kanilang kasiyahan ay tila walang hanggan. Pinuri niya si Carl von Bates sa malaking kontribusyon nito sa kanilang edukasyon at inanunsyo na lahat ay makakatanggap ng mapagpalang gantimpala batay sa kanilang naging pagganap, anuman ang kanilang mga marka. Nagdiwang ang mga bata at naghiyawan, puno ng tuwa sa hinaharap na naghihintay sa kanila. Nagsimulang mangarap tungkol sa kanilang mga bagong sweldo at mga bisikletang malapit na nilang masakyan. Masigla nilang pinag-uusapan ang pag-a-apply ng mga posisyon sa City Hall, iniisip ang mas mabuting buhay na kanilang tatahakin. Nagdesisyon ang prinsipe na ipamahagi na ang mga diploma, iniutos na lumapit ang bawat isa kapag tinawag ang kanilang pangalan. Isang batang babae ang pabirong tinulak ang kanyang kaibigan upang kunin ang kanyang diploma muna. Ayaw man, dahan daw ang lumapit ang batang lalaki, at iniabot sa kanya ng prinsipe ang kanyang diploma, binabati siya. Sa biglang pagtaas ng kumpiyansa, sinabi ng batang lalaki ang kanyang kasab-ikan na magpatala sa chemistry laboratorio at sundan ang yapat ni Kyle Sichi, at dito nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat.